Hello, my dear Taurus. Welcome back to Practical Mystic. Pasensya na talaga sa mataas na panahon na hindi ako nakapag-upload kasi I'm so tied up with my work. Okay, kanina lang nag-upload ako sa nagkaroon ako ng live reading doon sa Facebook. Ngayon, tatapusin ko dito sa YouTube. Actually, yung pinakaunang mensahe sa iyo is ito. The Nine of Cups in reverse. Kung makikita mo, napakasaya ito na card, kagaya ng Sun card. Actually, yung Sun card talaga yung pinaka-the best na card sa lahat kasi it's a card of happiness, joy, fulfillment. Yun, maganda talaga. All positive sa Sun card. Tapos itong Nine of Cups is actually almost like a sun card. Kung makikita mo kasi, yung kulay na ito is kagaya ng sun card na yellow, parang it's a sun, no? Color. Kaya lang Nine of Cups in reverse na nangangahulugan na hindi ka masaya or hindi ka kontento. Kasi hindi mo pa na-achieve itong mga hinahangad mo sa buhay, no? You are still chasing on them. That is why you're not satisfied yet because inahabol-habol mo pa tong mga kahit isa sa mga hinahangad mo sa buhay, no? You are chasing one of them, no? And until now, so yun ang nangyari na hindi ka pa satisfied kahit pa man na ang panahon na ito ay panahon ng pagkapanalo, panahon ng kaligayahan, pagbunyi, no? This is the winning season para sa iyo, my dear Taurus. Kaya lang hindi mo pa siya na-enjoy or hindi ka kontento kasi meron ka pang hinahabol-habol ng mga cups, no? Yung mga ambitions mo sa buhay. Yun na nangyari. Dahil na hindi mo na-enjoy yung season of happiness na to, no? The sun season. And then, Ten of Cups kasi, mayroon sa katunayan, mahal na mahal ka ng pamilya mo, pero hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan, no? Meron kayong misunderstanding. Or, ang iba sa inyo is, hindi kayo nagkaroon ng komunikasyon until ngayon. Meron ka pa sigurong mga sikreto na hindi nila alam. Tapos, dahil hindi nila alam, so, iba talaga yung interpretation nila sa iyo, no? Parang, dahil hindi nila alam yung katotohanan, so, na-misjudge ka nila or na-misconstrue ka nila. Yun. Meron kayong tinatago na mga sikreto. Yun ang dahilan kung bakit may misunderstandings na nangyari. Ikaw, gusto mo sigurong sabihin sa kanila, pero hindi mo masabi sa kanila kasi sa tingin mo, hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin sa kanila yung katotohanan. And then, we have here the King of Cups. King of Cups, maaring nagsasabi na, King of Cups in reverse, maaring sinasabi dito na, hindi balanse yung mga chakras mo. Pinapaalala ka ng King of Cups na ito na dapat mag-meditate ka para ma-upgrade yung mga psychic abilities mo. Kagaya ng ilaw na dito nakapalibot sa ulo niya, ibig sabihin, only if nag-meditate ka, kung nag-meditate ka lang, ma-achieve mo itong mga downloads mula sa universe para sa iyo, no? So, meron silang gustong sabihin sa iyo gamit ang iyong intuition. Kaya lang hindi mo matanggap kasi hindi ka nag-meditate, no? Para maging grounded again. The Seven of Swords, nangangahulugan na magulo yung isipan mo, hindi ka makapag-isip ng mabuting ideya or hindi ka makapag-isip ng mabuting paraan dahil sa iyong isipan ginagambala ka ng mga negatibong kaisipan, no? Hindi ka makapag-move on dahil sa mga negatibo or di ka aya-ayang mga kaisipan sa iyong utak. Okay. And then ito, King of Wands. King of Wands, nangangahulugan na
yung passion mo para gawin ang isang bagay na dapat mong gawin, hindi mo magawa dahil siguro nga busy ka or nagkulang ka ng panahon para gawin ang mga iyon, no? Yung bagay na talagang gusto mo, yung tinatawag natin na creative pursuits, no? Hindi mo matapos-tapos o hindi mo magawa ang mga creative pursuits mo kasi naging busy ka sa mga bagay dito sa mundo. Kagaya ng trabaho, na busy ka, hindi ka nakapag work on sa iyong mga nakahiligan na mga aktibidad dahil na ang abalang-abala ka sa iyong trabaho, no? And okay, I have here this is five of wands in the upright. Nangangahulugan na actually this is Leo energy. Ito nangangahulugan na balanse naman ng iyong throat chakra. Importante ito sa panahon na dapat kang makipag-usap sa iyong pamilya ng masinsinan. So you need clear communication this time, especially now that you are encountering somebody to be your rival, no? Kasi itong five of wands na upright, this is about conflict. Meron kang nakaalitan ng mga tao, nakikipagtunggali ka sa kanila or sila yung nakikipagtunggali sa iyo. Or nakikipagtalunan kayo, nagtatalo kayo sa isang usapan, no? You're having verbal agreements. Verbal arguments with them, not agreements for now. And then, or ang iba sa inyo, may pagtututol, no? So, nakaranas ka talaga ng pagsubok kasi meron kang naka-encounter ng mga tao na kung saan hindi kayo nagkakaintindihan. Or sila mismo ang nakikipagkompetensya sa iyo na wala ka naman plano na makikipagkompetensya sa kanila. Sadyang gusto nilang kalabanin ka dahil siguro na-insecure sila sa iyo. Kasi nga naman, hindi ka naman nila aawayin. Kung hindi mo sila inaaway, talagang meron lang something na nag-provoke sa kanila na hindi ka nila aawayin kung hindi ka nakikipag-unahan sa kanila or kung hindi ka nakikipag-away sa kanila. Parang ganun. Pero ikaw, wala kang intention na makipagtunggali sa kanila. Sila lang talaga yung gusto makikipagtunggali sa iyo, aawayin ka nila dahil siguro na insecure sila sa iyong abilidad, sa iyong tagumpay sa buhay, parang gano'n. Tapos meron talagang katangian na meron sa iyo na parang gusto rin nila na magkakaroon sila ng gano'n. Okay? And so nagkakaroon talaga ng kaguluhan this time, no? Nakikipagtunggali talaga sila sa iyo. Meron silang galit sa iyo kasi yung galit na iyon ay nagsisilbing takip sa kanilang insecurity sa iyo, no? Dahil sa iyo, nakadama sila ng threat, no? Ang iyong presensya sa kanilang harapan ay isang malaking threat, no? Isang malaking gambala sa kanilang mga inner demons, no? Yung presensya mo, yun, nakadama sila ng insecurity. Kasi ikaw itong magaling, successful, gano'n. Ayaw nilang magiging successful ka. Kaya nga nakikita ko yung 6 of Swords kanina na hindi ka nakapag-move on from one place to another place kasi sila mismo yung gumagambala. Sila yung humaharang para hindi ka makapunta doon, para hindi ka makaangat sa buhay
no? Dahil natatakot silang magiging mas matagumpay ka kaysa sa kanila. Yung ganon, natatakot sila na magtatagumpay ka sa buhay. Next, we have the Ten of Pentacles. The Ten of Pentacles ay sinasabing natatamasa mo na yung abundance, no? Abundance sa pera, sa iba't ibang paraan, maaring sa sweldo mo or sa nakatanggap ka ng malaking amount. Siguro dahil nakatanggap ka ng loan approval or kaya nakatanggap ka ng bonus or kaya malaki yung kita mo sa iyong negosyo. Maganda ito na nakatanggap ka ng Ten of Pentacles this time. Talagang nangangahulugan siya na baliktad pala. This is Ten of Pentacles in reverse. Ibig sabihin magulo yung financial na aspekto kasi siguro hindi balance yung root chakra mo. Kaya nga pinapaalala ka nitong King of Cups in reverse na kailangan kang mag-meditate, mag-yoga, breathwork, na especially dito sa root chakra mo. Kasi kapag activated itong root chakra mo, that's the time that you're gonna experience financial abundance, no? Kailangan talagang balance yung enerhiya natin sa katawan because our money is the exact representation of our own frequency. And in between the King of Cups in reverse and the Seven of Cups in reverse is we have the Five of Swords in reverse. Ibig sabihin pagkatapos nitong Five of Wands, no, nagkagulo tayo, no, na inaapi tayo, kinukulam tayo, no, maraming klaseng ginawa na ritual sa atin. Kinukulam, hex, pa yun, yung voodoo, octopus control, octopus mind control, maraming mga spell work na ginawa sa atin, mga Taurus, no? Inaapi tayo nito. Pero, nang naubos-ubos na yung pera, sa kakabayad doon sa mga witch warlock, no? Is ngayon gustong makipag-ayos, no, dahil siguro ayaw nila ng nadama nila yung backfiring ng kulam na ginawa nila. And anyway, this is you actually that you are trying to balance the work in your personal life, your career life, personal life, you're juggling on it. Gusto mo talagang maging balance ito, no? Habang ginagawa mo ito, masaya naman dito na pagkakabalanse kasi kung nakikita mo yung paa niya, yung isa nakaapak sa lupa, yung isa nakaitaas. Ibig sabihin, para ka lang naglalaro dito sa buhay, no, na binabalanse mo yung karera sa buhay at saka yung personal mo na buhay. So there is actually balance in all aspect, almost in all aspect. Money, spiritual thing, sort of, no? You are balanced in almost all aspect. It's just that you're still reminded to ground yourself through yoga and meditation so that you can overcome this Ten of Pentacles in reverse. Laban lang tayo, Taurus. So tayo mawala ng pag-asa. Masakit talagang isipin na merong mga tao na walang ibang hinahangad kundi yung kapahamakan natin para sa atin. Kasi hindi nila gusto na magtatagumpay tayo sa buhay.
Pero naniniwala talaga ako sa karma. Kaya nga, tinatawag na yun na law of karma, no? This time, parang hindi pa natin madama yung intervention ng divine. Parang hinahayaan lang tayo sa ngayon. Kasi siguro, alam ng divine na kaya natin ito. Parang sinusubukan lang din tayo na mapalabas natin yung ang ating kakayahan, yung lakas na meron tayo. Kasi kapag naniniwala ako na kapag hindi talaga natin kaya, saka pa yun lalabas yung intervention ng universe, no? So I think hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. We can make it. We can make it. For you, my dear Taurus, I think you need to be patient, more patient to yourself and towards the situation. Ang mensahe sa iyong kaluluwa is immediately, no, mabilisan. Ang mensahe sa iyong isipan, project yourself. At ang mensahe sa iyong pangangatawan is do on your own. Ibig sabihin, I think this is about manifestation, no? Meron kang hinahangad na ma-achieve. Kagaya ng sinasabi dito sa Nine of Cups in reverse. Pero, ang mensahe dito sa karma card is, kailangan mong talagang isipin ng madalian pero maigi yung pagkakaisip ukol sa bagay na gusto mong mata mo sa buhay. Halimbawa nun is yung gusto mong maging mayaman na tao, no? Hindi naman talaga pinakamayaman. Gusto mo lang yumaman in the sense na hindi ka mahihirapan sa paghanap ng pera. I mean, yung wala kang yung gusto mo na hindi ka makakaranas ng burden sa pera na gagastusin, parang ganun. So, kung gusto mong yumaman, ibig sabihin nito, dapat mong amuyin, dapat mong isipin, dapat mong ipakiramdam na mayaman ka na, no? Para you are tuning into the vibration of a rich person, no? Kasi ang buhay dito sa mundo, it's really quantum physics na same vibration will truly attract same vibration. So if you want to tune into the vibration of financial affluence, so you really have to feel it, make your heart energy tuning into the vibration of financial affluence na yung pakiramdam mo na mayaman ka, wala ka nang iisipin ng mga utang, ng mga babayarin, yung pakiramdam na mayaman ka na, nakaamoy ka ng pera sa iyong portamoneda, yung feeling na you're secured and stable, yung ganon. So yun ang paraan para ma-manifest mo yung abundance sa buhay. And in another case, another halimbawa para sa iyo is, kung gusto mo na magkaka-boyfriend ka na, of course, if you want to manifest someone to be your boyfriend, so you have to be tuning into a vibration as a girlfriend, no? To be somebody loved by someone else, loved by someone. So tune into that by making it feel that you are in a relationship already, that you are loved by someone and you love him and you care him, make yourself feeling beautiful and loved, parang ganun. So, mahalin mo muna yung sarili mo, mahalin mo yung pamilya mo, kagaya ng
pagmamahal mo sa lalaki, sa iyong magiging kasintahan. Parang ganun. So, I think the most high vibrational emotion na dapat mong i-project sa universe is being a loving person to yourself and to others. Kung mahal mo yung tatay mo, mahal mo yung nanay mo, mahal mo sila, and you are tuning into the vibration of love. Once you're tuning to that, that's the time that you can actually manifest someone to be your boyfriend. Okay? Ganon. Kung nakikita mo itong maskara na ito, nangangahulugan na you have to wear something to become somebody, no? So if you want to achieve something, tune into that vibration. Be somebody in order to manifest that something that you want. Inaasahan ko na naiintindihan ninyo ang aking mga sinasabi. Siguro hindi talaga ako dapat mawalan ng pag-asa kahit naka-feel ako ng rejection. Okay, for me personally gusto ko mag-open sa inyo. Naka-feel ako ng rejection na nagpunta ako doon sa university. Gusto ko magtrabaho doon. Siguro, hindi pa talaga yung time para sa akin. And, iniisip ko na, malungkot ako, hindi ko yun na-achieve. Pero, this is the winning season eh. Hindi ako dapat maging totally malungkot kasi marami pa rin akong naranasan ngayon na dapat kong ipagpasalamat. So, kung hindi pa talaga open door sa akin yung university na yon, mas mabuti pa siguro na pagtuunan ko ng pansin itong pag-vlog ko dito sa YouTube, no? Kasi ito lang siguro yung paraan para kalimutan ko yung problema sa buhay, especially yung financial aspect. Okay, so yun muna yung malaala mo kaya ukol sa aking buhay. Okay, moving on. Ang mensahe sa iyong kaluluwa is yung mga pangarap mo sa buhay kailangan mong i-idealize, no? Kasi yung mensahe sa iyong isipan is isa-isip mo ito, i-visualize mo kung ano yung mga hangarin mo, yung mga pangarap mo sa buhay. You need to mentalize and idealize and emotionalize it, no? As if iniisip mo na natanggap mo na yung mga hinahangad mo sa buhay, na naranasan mo na, no, na natanggap mo na, this is it, you are receiving it. For example, gusto mong maging mayaman ka, so you have to to mentalize it in your mind, and of course emotionalize it in your mental energy. Tune in to the vibration of wealth, okay, and visualize it na parang yung na-imagine mo na nasa loob ka na ng mansion mo, hawak-hawak mo yung iPhone mo, nag-monitor ka, kunyari, nag-monitor ka sa iyong 6-digit bank account sa iyong iPhone, gamit yung iPhone mo, tapos naglakad-lakad ka sa iyong mansion, palabas, tapos doon sa labas, nakikita mo yung iyong sasakyan na Ferrari ba yan, or Lamborghini, okay? So, you have to tune into that vibration of wealth, no? Emotionalize it, mentalize, and visualize it. And
Kaya pala, ito yung mensahe sa akin ng 7D Tarot. Alam mo, nanonood din ako sa mga iba pang tarot reader or yung mga propeta, no? Kasi naniniwala talaga ako na yun ang gift na bigay sa kanila ng Panginoon. Kasi sa Biblia pa lang, nabubuhay na yung mga propeta, meaning prophets are real. So, yun, nakikinig ako. Alam na alam ko yung mga detalye na nangyari sa buhay dahil sa kanila. And hindi ko ma-imagine na magiging isa pala ako sa light seer, tarot card reader, no? In fact, revelation sa akin na ang pangalan ng aking YouTube channel is Practical Mystic. You know, magtataon na ako this January, and I can't believe that I reached almost 493 na ba ako? Meron akong 493 subscribers and 13,000 plus na views. So I'm thankful, no? Sa halip na malungkot ako na naka-feel ako ng rejection mula sa university, pero hindi talaga ako totally depressed kasi I still have more reasons to be happy. And ito, so mensahe din ito para sa akin, no? At sa iyo, Taurus, no? Na I need to manifest something in life, no? If I really want to be successful, I have to manifest something in life, and I have to manifest it in life. And I have here the third card from the Karma cards, no, which is, ang mensahe sa iyong kaluluwa is, you have an information to explain, communicate about it, and ang mensahe sa iyong physical aspecto is resulting from the fluctuations of so this is a zodiac sign na Gemini, no? Kung ano man yung mga impormasyon, dapat itong ibahagi sa pamamagitan ng komunikasyon. And I think this is double confirmation dito sa Ten of Cups in reverse, no? Hindi ka naging masaya kasama na yung pamilya kasi ang problema is communication. So kung meron ka ng alam na discover, dapat mo nang ipaalam sa iyong pamilya, no? Sabihin sa kanila yung katotohanan. Ano talaga nangyayari, no? Para naman matapos-tapos na yung misunderstanding mo sa kanila, no? Yung misunderstandings between you and your family. Okay? And then next is we have here, this is the card. I have the perfect living space. Yeah, maganda kasi yung bahay mo puno ng mga bulaklak, makukulay, maganda, nakakaakit. Ibig sabihin, perfect talaga yung living space mo, yung tahanan mo, kung saan ka man nakatira ngayon. You see yourself living in a wonderful place. It fulfills all your needs and desires. It is in a beautiful location and at a price you can afford. So, ibig sabihin, dapat mong i-appreciate kung saan ka man nakatira ngayon. You are living in a wonderful place where people loves you, no? Mahal ka nila. So, nagkaroon lang ng Ten of Cups in reverse dahil
may nakatagong sekreto, no, na hindi pa masabi-sabi sa kanila, or sila yung may sekreto na hindi mo alam. So dapat talaga kayong magkaroon ng masinsinan na usapan. And the next is that you're willing to change. You're willing to release old negative beliefs. They are only thoughts that stand in your way. Your new thoughts are positive and fulfilling. Siguro hindi mo pa ma-achieve ang isa sa mga bagay na pinapangarap mo. Ang mga pangarap na ito hindi mo na-achieve kasi may problema sa mga kaisipan na meron ka, no? You are being controlled by negative thoughts. Once you have negative thoughts kasi, hindi magiging successful ang manifestation kasi negative masyado yung thoughts mo. So dapat baguhin mo muna yung isipan para mapagtagumpayan mo yung pagmamanifest mo sa mga bagay na hinahangad mo sa buhay, no? Kasi life is really what I can say is that quantum physics is really real. So dapat baguhin mo muna yung mga kaisipan mo, transmute negative thoughts into positive thoughts so that you can successfully manifest great things in life. And kasi nga naman, your destiny depends upon the quality of your thoughts in mind. So, change your negative beliefs in your mind first so that you can successfully manifest something that you want in life. Okay? So, again, ang pinaka-practical na payo sa iyo is kailangan mong meditate para guided ka pa rin kung ano talagang gustong mangyari ng divine para sa iyo at para grounded ka rin, para tataas yung vibration mo personally so that you can continuously work on the manifestation for the things that you desire in life. And avoid negative thoughts and be willing to change. Be willing to change your thoughts so that you can become a better person and continually attracting the things that you desire in life. So ito lang ang mensahe ko sa iyo, my dear Taurus. Makikita tayo muli sa susunod na reading session. Bye for now.